Kasing intense ng kanilang upcoming film na Playtime ang mga naging sagot ni Zian Lim at Sanya Lopez sa kanilang pag-upo sa hot seat ng GMA Integrated News. At dito, seryosong nagbahagi si Zian ng kanyang mga pinagdaanan matapos ang nagdaan niyang relasyon. Makichika kay Nelson Canlas. Kung kinakiligan ng mga viewers ang mga karakter na ginampanan ni Zian Lim sa mga ginawa niyang Kapuso series tulad ng False Positive, Hearts on Ice at Love Die Repeat, maninibago raw ang mga manonood sa bagong role ng Kapuso actor sa thriller movie ng GMA Pictures at Viva Films na Playtime. Gaganap si Zian bilang isang captor ng 3 babae na pinaghandaan niya raw sa loob ng 2 buwan. I buffed up for it. But with the small amount of time that I had, well, malaki naman din talaga akong tao. Masarap lang maglaro doon sa remaining time that we have. Kasama ni Zian sa pelikula sina Colleen Garcia at Faye Lorenzo. Kasama rin si Sanya Lopez na sabay niyang umupo sa GMA Integrated News interviews. Medyo kakaiba siya sa lahat ng mga ginawa ko. Alam nila, medyo patwitang. This time, makikita niyo for the first time yata akong ganon. Napunta ang ilang parte ng usapan sa mga relasyon at si Zian naging bukas na pag-usapan ang ilang masakit na parte ng kanyang buhay. It's sad, very painful, but life goes on. Naiintindihan daw ni Zian ang sakit na naramdaman ng mga fans sa 12 taon nilang relasyon ng aktres at It's Showtime host na si Kim Chiu. Pero tila nalilimutan daw ng mga tao na sila ang unang nakaramdam ng sakit nito. At patuloy pa rin daw itong nakakasakit kay Zian. Ba't nagpapaliwanag si Zian? This is the first time you're opening up to something like that. Yes, I open up to you off cam. Nagkukwentuhan tayo off cam, but thank you for your honesty. On cam, it's just really hard. It's gotten out of hand na, and that's just the painful part of it. That's just and sabihin nila nag-iingay si Zian because may pelikula. No, it really did explain from the bottom of our hearts kung ano talaga ang nangyari, kung hindi na namin kailangan pa isa-isahin kung sino ang nagkulang because diba, it's just like any other relationship. But I do not deserve the false accusations, the lies being spread. I work really hard. We are all working really hard. I'm working so hard, and I don't want to be defined by what happened with my breakup, with my previous relationship. Yes. I don't want to be defined by that. I don't want to be defined by what people are saying about me, these false headlines or kung ano man. Hindi na itinago ni Zian ang kanyang pagkadismaya, lalo't nakakaapekto na rin daw ito sa mga taong mahal niya. Sige, ako na po yung tirahin nila, but not my family. Yun po, also just giving a little context is nadadamay na rin kasi yung nanay ko, pati yung lola ko, they're getting personal messages. I'm getting death threats. My mom's getting death threats. Umaabot sa ganon? Yes, umaabot na po sa ganon. That's the gravity of the situation I'm dealing with now. So, my family does not deserve that. All that made up lies. So ayoko nang mandamay pa ng iba, Para kay Zian, mas pinipili niya raw na maging masaya ang kanyang puso. This may sound cliche, Zian, but I don't know if you would answer it. Maliit lang yung industriya natin. At some point, you'll bump into each other. Baka mag-promo kayo sa Showtime. Kasi we ended in good terms. Wala naman talaga siyang... Of course, mayroong iyakan, mayroong... We're people, tao kami. We ended in good terms, and of course, we're in time na mabigyan kami ng pagkakataon na magtrabaho ulit. Why not? Wow. Ganda. Yes, why not? But how's your heart now? It's okay. It's okay. You look very Doing happy. great. Doing great. Doing great. Kailangan laging masaya. Sa ngayon, ang gusto raw ni Zian, and I really would like to keep my of course, I'm saying this with all respect. I would like to keep my personal life, especially sa love, private, because it's just so hard.
for 11, 12 years, that was an open book. Abangan naman ang kabuuan ng panayam ng GMA Integrated News kay Sanya Lopez na nagsalita na rin tungkol sa kanyang love life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Hunyo na pero tila love is in the air pa rin sa double dose of kilig na hatid ni Kapuso Drama King Dennis Trillo na nagpasaya at dinumog sa isang kasalang bayan. Sa kabila ng busy schedule, kamusta naman kaya siya as a dad and as a husband? Makichika kay Lars Santiago. Pinapangako pakamamahalin. Naging extra special ang palitan ng I Do ng 98 couples na ito sa kasalang bayan sa Bacoor City. Double dose of kilig dahil hinarana pa sila ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Ang ilan sa mga bride, tila di na napigilan ang kilig kay Dennis na dinumog para makipag-selfie. Ramdam mo yung pagmamahalan nila doon sa atmosphere ng lugar, sa buong gymnasium. Congratulations sa lahat ng mga 98 na kinasal kanina. Natutuwa si Dennis na tumugma sa araw na wala siyang taping ng Pulang Araw, ang kasalan. Dahil ayaw daw talaga niyang mamiss ang mga ganitong special moments. Sa ngayon, balik na muli sa taping si Dennis at tiyak daw may mga bago na naman siyang matututuhan sa pinakamalaking family drama sa Philippine TV ngayong taon. Marami natutunan everyday, lalo na sa pagsasalita ng Japanese, sa pag-ungkat ng history at every taping may mga nadi-discover kami ng mga bagong kwento at masayang experience. Ibang hamon raw ang ibinibigay kay Dennis ng klase ng kanyang role sa Pulang Araw dahil dark ang kanyang karakter. Pero puring-puri rin ng Kapuso Drama King ang mga co-stars niyang sina Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez. Barbie at David, lagi ako nilang ginugulat sa mga pinapakita nila. Lalo na ngayon dito, ibang-iba na naman yung gagawin nila. Si Alden naman, first time sa mga trabaho sa teleserye at matagal ko na rin inaantay yung chance na to. And Bill Sanya naman, nakatrabaho ko na siya dati. Pero ayun, nakita ko yung improvement niya rin. Bukod sa Pulang Araw, may pelikula rin sila ng asawang si Jenilyn Mercado, ang Everything About My Wife. Mula ang original na pelikula sa Argentina. At ngayon, sina Dennis at Jenilyn kasama si Sam Milby ang gumagawa ng Filipino version. Pero kahit gaano ka-busy si Dennis sa trabaho, lagi siyang nagbubuhos ng malaking oras sa kanyang role sa tunay na buhay bilang isang asawa at ama, lalo pa nga ngayong nalalapit na ang Father's Day. Bilang hands-on na dad, alam ko talaga yung bawat hirap, bawat puyat, bawat sakripisyo na ginagawa para mapalaki ng tama yung anak nila. Hindi lang yon, kundi yung magbigay ng oras na samahan sila habang lumalaki sila, makilala ka nila, magka-bonding kayo, may ginagawa ka man, nagbigay ka ng oras talaga. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Dahil sa mala true-to-life at effective na portrayal, marami nang naiinis sa kontrabidang si Calvin ng hit action-packed series na Black Rider. Minsan pa nga raw, nakurot si John Lucas dahil sa nadalang fan ng serye. Makichika kay Lars Santiago. Ang tinaguriang Palangga Massacre. Madugong kasalan ng taon. Tigil ang kasal! At kabi-kabilang pagpapahirap kay Elias Guerrero o Black Rider at kanyang mahal sa buhay. Lahat ng yan, kinasangkutan ng walang awa at nakakapanggigil na si Calvin na ginagampanan ni John Lucas. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng husay na ipinakita ni John, una raw niyang inakala na semi-regular lang siya sa hit GMA Prime series na Black Rider. Nung binasa ko na po yung script, doon ko na po na-realize na parang malaki pala itong magiging role ni Calvin dito sa buhay ni Elias Guerrero. Kaya doon na po ako na pressure, doon na po ako na tense.
doon na ako talaga parang doon na nag-sink in sa akin na parang hindi pala basta-basta kasi talagang kontrabida talaga siya for the whole show po. Kaya naman sobrang dedikasyon daw ang ibinubuhos ni John na kahit ang maliliit na kilos at klase ng paggamit ng mata ay pinag-aaralan niya. Effective naman dahil daman ang viewers ang inis sa kanya. Parang mommy or tita, siguro mga nasa early 50s o late 50s, ganun po. Ay, Miss Calvin! Tapos biglang kinurot ako dito sa braso. Sabi, ikaw, ang sama-sama ng ginagawa mo kay Elias. Tapos nung nakita niyang nag-i-smile ako, natutuwa ako, tapos parang nag-smile na rin siya, binawi niya rin. Sobrang saya po natin and fulfilled dahil for me nga po talagang hindi po biro itong role ni Calvin Magallanes. Dahil po sa mga komento ng mga kapuso po nating nanonood ng Black Rider, nabibigyan po talaga ako nila ng kumpiyansa. Lalo naman daw titindi ang mga mapapanood ng mga eksena ngayong muling nagkaharap sina Calvin at Elias at kasama pa sina Nanay Alma at Vanet. Ang lahat ng tagumpay ni John, inaalay raw niya sa kanyang namayapang ama, lalo pat nalalapit na naman ang Father's Day. Superhero natin yan, kumbaga yun ang naging inspirasyon po natin sa buong buhay po natin dito sa mundong ito. Siya yung nagtiyaga po sa atin, siya yung sumasama sa atin parati sa mga ginagawa po natin sa industriya. Si Daddy, mula nung nawala po yung mami ko rin, siya na talaga yung naging #1 supporter po natin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.